So welcome back na naman po sa ating channel. So I hope po na nag-enjoy po kayo sa panonood ng mga videos po natin ng mga nakakaraang linggo at mga nakakaraang araw. So this time po, ang i-introduce ko po sa inyo ay tungkol sa OBS Studio. OBS Studio stands for Open Broadcaster Software Studio. Okay? So ano po ba itong OBS Studio na to? So itong OBS Studio po na to is ito yung mga ginagamit ng mga nag-stream o yung mga nag-vlog din po. Okay? So para kang nagdadirect ng sarili mong pelikula ika nga yung style nito. So marami pong pwedeng application nito. So this time ang nakikita kong application is that pwede po natin itong gamitin sa paggawa ng mga online presentation natin, especially sa pagtuturo. Okay, so siguro ituturo po sa inyo kung ano po yung mga basic. Once na natutunan po natin yung mga basic, hindi na po tayo magkakaproblema. At alam ko po na mas magiging maganda po yung pag-present po natin ng ating mga lessons even though we are remotely teaching po. Okay, so start na po tayo. Okay, so dito meron po tayong nakikitang dalawang screen. So we have itong screen na to is ito yung preview at dito naman po yung program. Okay, ito po yung ating interface. So dito naman po sa baba we have scenes, tapos meron naman po tayong sources, tapos we have audio mixer, saka scene transition, saka dito po yung mga controls like start streaming, recording, tapos studio mode, settings at iba pa po. So dito po muna tayo mag-focus sa dalawang po ito, sa scenes at saka sources. Okay, ano po ba itong scenes? So ito po kasing OBS Studio is pwede po natin siyang ma-compare sa, parang sabihin na lang nating PowerPoint. Okay, kumbaga itong scene, ito po yung ating mga tinatawag na slides. Okay, di ba sa PowerPoint meron po tayong mga slides doon. Naglalagay po tayo doon ng iba't ibang mga materials like video, text, pictures, gano'n. Yun nga lang po, ang kaibahan siya sa PowerPoint dito sa OBS is itong mga scenes po natin is malalagyan po natin siya ng mga mas interactive na content. Okay? So ito pong plus sign po dito, ang ibig sabihin po niyan is mag-a-add ka at dito naman is mag-re-remove. Ito naman pong is ito yung mag-move up ka or mag-move down. So hindi pa natin to magagamit ngayon kasi nga po isa pa lang yung scene. Okay, supposedly what I mean is ngayon po, since meron na tayong isang scene dyan, ano na lang po, i-rename na lang po natin siya. So paano ba i-rename ito? For example, gagawa po tayo ng scene natin, pangalanatan natin introduction. Okay? So yan po yung first scene natin. So diyan sa first scene natin, ano ba yung mga laman niya? Okay? So dito naman po tayo ngayon sa sources. Okay? Ito sa scene, tapos dito naman ito yung laman nung scene na yon. Okay? So dito po tayo sa sa add, dito sa sources. Pag-click po natin 'yan, meron po tayong mga selection po dito. Okay? So isa-isahin po natin siyang i-topic po. Okay. So number 1, we have the audio input capture. So ano po ba yung audio input capture? Once po na-click po natin 'yan. Ayan. So kung pansinin nyo, lagyan natin. For example, ang audio input capture kasi is yun po yung input natin na nanggagaling sa labas na pumapasok dito sa laptop. Ang pinakamagandang example po dito is yung microphone. Okay? Microphone ng ating laptop o kung meron po tayong headset. Okay, pangalanan lang po natin ng microphone. And then, i-okay po natin. After po dito, kung hindi po tayo sigurado na yung default natin is yung mismong drivers ng ating headset o yung microphone po natin. So, i-click po natin itong drop down list. Tapos, piliin po natin kung saan po dyan yung ating mic. Okay? So, ayan po. So, in my case, ito po yung microphone na ginagamit ko. So, pwede ko po siyang piliin. Ayan.
So kung pagka-okay ko po yan, so yung intro po natin ngayon, meron na siyang laman na microphone. Ibig sabihin, itong scene po na to, once na nag-transition po tayo, pag click po natin itong transition na to, ayun, pansinin po natin dito na meron na pong microphone yung ating intro scene. Okay? So ang ibig sabihin po niyan, pag naka-switch po tayo dito sa scene na to under intro at nagsasalita po tayo, so nakukuha na po yung boses natin. Okay? So ang magandang example po nito is halimbawa po is nag-i-intro po tayo. So napakaganda po. Okay, so nakuha nyo po ba dito sa sources? O dito naman po, syempre, kung nakikita nyo, black pa rin po yung ating screen. Wala pa rin pong nakikita. So syempre, aside dyan, pwede po tayong mag-add ulit ng source. Next po is, skip po natin muna itong audio capture. So, next po is itong browser. Ano po ba itong browser? So kung gusto po natin na magkaroon tayo ng halimbawa, may i-play po tayo na o ipapa-visit na website. Okay, for example, Google. Okay? Pangalanan lang po natin ng Google. Okay. I-paste po natin dito yung website. So, for example, www.google.com. Okay? Tapos, okay. Ayan po. So, hintayin lamang po natin. Ayun po, nag-load na po yung ating google.com ngayon na browser. So, para mapalaki po natin dito sa size na yan, so kailangan po nating i-right click, tapos transform, at saka stretch to screen. So kung mapapansin nyo po, itong dito sa kabila, hindi pa po nakikita ito. So pwede, kung gusto nyo na pong makita dito sa kabila, is click ulit po natin itong transition, at ayan po, makikita na po siya. Ibig sabihin po, itong preview, dito lang po yung parang, pinagtitinginan natin kung nag-i-edit tayo at kung sigurado na tayo, click lang natin tong transition para pumasok po yung changes po natin. At dapat po make sure na nandun po tayo sa tamang scene. Okay, na-select po natin yung tamang scene. So ayan po, kung i-record na po natin ngayon pero hindi pa po natin gagawin yun, once na click po natin ngayon, kung ano man po yung scene na selected is yun po yung i-record niya. Okay, including yung microphone, kung merong boses po na nasasagap dyan sa microphone na yan. So, yun po yung masasagap ng ating OBS. Ayan. So, ito po yung pangalawang sources na tinuro ko po sa inyo. So, ito po yung browser. Okay, so pwede rin po kayong mag-paste ng YouTube link po dito kung meron po kayong video na gusto rin na ipanood. At kahit anuman pong link. Okay, so siguro i-try din natin gumawa ng panibagong scene. So, dito naman po, sa pangalawang scene natin, sabihin na lang natin na other sources. Yan po. Tapos, okay. So, kung pansinin nyo po, nakatapat po tayo dito sa other sources at hindi pa po nagbabago dito kasi nga po ang program isang dinedetect pa rin niya is yung kanina, even though nakaselect na po itong other sources, kailangan pa po natin itong i-click itong transition. Okay, so halimbawa yun nga, halimbawa YouTube yan, nanonood sila dito, so nag-play pa rin po yun. So habang ginagawa po natin itong other sources, meron pong nangyayari dito sa kabilang screen, which yung po yung live. Kung halimbawa po nagre-record po kayo, yun mismo po yung nare-record na po. Dito sa kabila is hindi pa po siya nare-record. Okay, punta po tayo dito sa other sources at pag-aralan po natin itong mga other sources po natin. Mag-add ulit tayo. So tapos na natin yung browser, punta tayo naman dito sa color source. Okay, dito naman po sa color source, syempre from the word itself, color. So kung gusto nyo ng background, for example, gusto natin ng background na green, pangalanan na lang natin ng green para hindi po tayo malito. Ayan. So dito naman po, select natin yung kung gusto nating pumili ng ibang kulay, syempre green yung pinangalan natin. So pili na lang po tayo ng kulay. And then okay. So ayan po. Ganyan na po siya. Ayan. So maganda po ito sa mga halimbawa, yung gusto nyo lang ng uniform na background, gano'n na plain and simple lang. So pwede nyo po siyang lagyan ng color background by the use of
itong color source. Okay? Next. So, add po tayo ulit. Next is itong display capture. So, ano po ba itong display capture? So, itong display capture po is ika-capture po nitong itong source po na to. Kung i-click po natin siya, ika-capture niya po itong buong screen. Kung ano po yung nakikita ngayon natin dito sa screen is yun po yung ipapakita niya. So, the best po ito kapag gumagawa po tayo ng tutorial regarding sa halimbawa sa computer, ganun. Kasi nga po, ito mismo yung tinuturo natin. So, ngayon po, dito sa ginagamit kong ngayon, kung paano ko ginagawa itong vlog na to is, gumagamit po ako siyempre ng screen capture o display capture. So, pangalanan lang natin siya. So, screen capture. Okay, pagka okay ko po, kung mapapansin nyo, ayan. Kung pansinin nyo po, kaya ganyan yung ating itsura. Kasi nga po, ang kinakapture niya is yung ating display. Diba? So dito sa ating dito po sa ating right side, nakikita po natin dito. So dito naman, ito naman pong gitna, ito yun mismo. Tapos ito naman sa gitna. Kaya yan po yung display capture. Kung ano man po yung nangyayari dito sa screen natin, is kinakapture niya. So kung okay na po sa atin, i-okay na lang po natin yan. Okay? So kung pansinin nyo po, kung ano yung nakikita nyo dito sa screen natin, yun po yung lumilitaw dyan. Yan. So next, next tayo sa sources. So we have, itong game capture is hindi ko na siya i-discuss kasi nga po, hindi naman po tayo gamers. Okay? Next naman po is image. Itong image is, syempre, kung gusto nating mag-insert ng image, pwede po natin itong gamitin. Okay, click po natin yung image. Tapos halimbawa, sabihin na lang natin yung avatar natin sa Bitmoji. Okay? Tapos okay po natin. So ngayon po, image file. So hanapin na lang po natin dito sa ating computer kung saan po natin sinave yung ating gustong i-load na image. So, gusto ko rin po ito. So click nyo po yan, and then click lang po ng open, saka yan na po. Okay? And then click OK. So ngayon po, pansinin nyo, ang liit lang nung picture. So kung gusto nyo pong ilapat nga sa buong screen, so pwede nyo pong i-right click, saka transform, and then stretch to screen. So yan po. Kung pansinin nyo rin po, di ba meron pa rin po tayong screen capture po dito. Pero ang nakikita na po is yung avatar emoji. Dito po sa gilid, ito po yung yung control kung i-hide po ba natin or unhide. Okay? Kung gusto nyo syempre makita yung screen capture, gamitin po natin itong move up para siya po yung nasa pinakaunahan at hindi po siya matabunan ng avatar Bitmoji. So kung i-click po natin ito, ayan po, so natabunan na po yung avatar Bitmoji kasi nga po pangalawa na siya. Ang nakikita po ngayon is yung avatar Bitmoji. So dito po, kung mapapansin nyo, so yung sources is pwede nyo naman po siyang ilagay sa iisang scene. Okay? Yun nga lang ang problema. So kapag i-control nyo na po siya is halimbawa, pinagsama nyo itong screen capture sa isang image, sa isang scene. So, mahirapan po tayo sa pag-control. So ang diskarte po dito, kaya po ko po tinuturo sa inyo is, kung sa tingin nyo is magkakaproblema tayo sa pagpapakita, pag-represent ng mga sources po natin. So, gawa na lang po tayo ng ibang scene. Okay? Para po mapakita po natin ng maayos yun. Kung halimbawa po is separated naman po siya. Pero ang pwedeng remedyo naman po dun is, i-click po natin ito. Kung gusto nating ipakita ulit yung avatar Bitmoji without moving out or moving down ulit. So, i-hide lang po natin yung nasa unahan. So, ayun. So, pansinin nyo, yung mata, meron siyang so, ngayon po, ang nakikita dyan is yung avatar Bitmoji. Pero pag play po natin ulit, bumalik po ulit yung screen capture. Okay, so, imagine na lang po natin na ito na lang pong avatar Bitmoji. So, ngayon po, halimbawa, tapos na yung pinapanood natin, o gusto na nating ilipat. So, by clicking this, other sources na scenes, so click na naman po natin itong transition. So, yan na po. Makikita na naman po natin ulit yung mga content nitong ating other sources na scene. So nakikita po natin dito ngayon yung avatar Bitmoji. Ito na po yung naka-live. Okay? So, kung ipipindot din po natin itong screen capture,
na i-ano po natin. So pansinin nyo, hindi po siya lumitaw kaagad dito. So kung gusto nyo pong mag-apply ulit ito, so click lang po natin yung transition ulit para yan, pumarehas po siya. Okay? So hopefully po is naintindihan po natin yung discussion. Okay, so halimbawa, gumawa po tayo ulit ng another scene. Okay, another scenes ulit. Another scene. So okay, so continue po tayo sa ating mga sources. Plus, dito po is we have image slideshow. Yun. Kung gusto nating mag-present ng slideshow, so sa ating mga scenes, yun nga, so pwede po nating i-click ito, image slideshow, tapos ganyan na lang, as it is na lang, or sabi na lang natin slideshow para customize, then okay. So dito po, meron tayong visibility behavior. So we have always play even when not visible. Ibig sabihin nun, kahit na hindi po siya naka-visible, hindi po siya naka-transition sa time na to, nag-play pa rin po yung ating slideshow. So kung i-click po natin dyan, meron po tayo na ibang pagpipilan. Pause when not visible, stop when not visible, restart when visible, sabi niya. So mas maganda na lang po na itong stop when not visible para po makatipid po tayo ng ating process. Kasi syempre habang hindi naman po yan yung ating pinapakita is nag-slide siya, nahihirapan pa rin po yung ating processor. Okay, dito naman po sa slide mode. Okay, so we have 2. So kung halimbawa po is talaga slideshow lang siya na gusto natin na self-sliding lang, so let's stick sa automatic. Pero pag manual po, pwede nating makontrol yun sa pamamagitan ng hotkeys. So sa susunod na video is i-discuss ko po kung ano po itong hotkeys. Okay, itong hotkeys po is makakatulong po siya sa pag-control ng ating video without clicking. Okay, gagamit lang po tayo ng mga key dito sa keyboard, automatic na nagagawin niya yung ating command. Okay, so stay na lang po natin sa automatic. And then transition, pili na lang din po tayo dyan. Cut, fade, swipe, or slide. Okay, so let's say slide na lang. Tapos time between slides, yan po yung kung gaano ba katagal. And then loop, sabi niya kung uulit ba. Okay, tapos pagka okay nyo dyan, okay, balikan po natin, double click. So ayan po, and then baba po natin siya. So dito na po yun, yung image files natin. Okay, ito na po yung magiging laman ng ating slideshow. So mag-add po tayo ng mga images, add files. So pili na lang po tayo. For example, meron po tayong itong, piliin natin itong mga na yan, image na yan. So open po natin, tapos okay, so ulitin ko ulit, right click po natin dito para lumapat siya, and then stretch to screen, yan po. So kung i-transition na natin yan dito, so ayan na po, hintayin po natin, magpapalit po siya mag-isa, magtra-transition po siya na mag-isa. Ayan, di po ba? So wala po tayong ibang pinipindot dahil slideshow lang po at nilagay natin yung transition sa automatic. Ayan. So, I think tapos na po tayo dyan sa slideshow. So, move on po tayo dito sa my other sources ulit. So, tapos na po tayo dito sa image slideshow. Dito na lang po tayo sa media sources. Anyway, dito sa media at saka VLC, almost same lang po siya. So, itong VLC video source po kasi na ito, ito po yung pag mag-play ka ng music or yung video. Okay? So, almost parehas lang. So, gamitin na lang po natin itong VLC video source. Okay? Pagka-click po natin yan, halimbawa magpapaplay tayo ng video na offline na galing dito sa laptop natin. So, sabihin na lang natin how to make a ball kasi meron akong video dito na yun yung title niya.
So pagka okay natin, ganun din po rin yung ano, parang ganun sa slideshow, pero ano po, kukunti lang po yung ano niya ngayon dito, yung pagpipilian. Okay? So dito po, so dito sa visibility behavior, pwede po tayong pumili din kung ano po yung nagsusot sa ating setup. Okay? So, for example, ito, stop when not visible, restart when visible. Kaya yan po. So, mag-a-add na rin po tayo ng video. Add files. Dito sa downloads, kasi nandito po yung aking mga downloads. Ito. Okay, open. Tapos, okay. Ayan po. So, pansinin nyo, nasa ibabaw naman itong how to make a ball. So, pagka click ko na itong transition, mag-a-apply na itong video ngayon. So pagka-transition natin, so ayun po. So nag-play na po yung ating video. Okay? Transform ulit para maglapat, then transition. So ayun po. So ito na po yung mismong video, nag-play na po siya. So halimbawa po is gusto po nating balikan yung nakaraan na scene, click lang po yung other sources o kung anumang scene, and then transition, so babalik po siya dyan. Ang magiging laman po ng ating ano is itong screen capture. Okay, kung gusto nating bumalik sa intro, so transition po ulit, ganyan. So, yung intro po yung papasok na scene. So, balik po tayo dun sa ating last scene, which is yung another scene na pinangalanan natin. So, pagka-transition natin, ayan po, magre-replay ulit po yung, magre-restart po ulit yung video. Okay? So, next po, mag-add ulit tayo ng other scene. Next scene na lang po yung ating ipangalan. Okay. So, next na, tapos na natin tong media source and VLC video source. So, pwede po natin yan na, na pagsabayin o ay na parehas lang po yung gamit. So itong VLC video sources, dapat meron po tayong VLC player na naka-install sa ating PC para lumitaw po yan. So kung gumagamit po tayo ng 64-bit na OBS Studio, dapat po ang VLC na i-install natin is yung 64-bit din po. Okay? So next po is skip na natin tong scene kasi hindi naman po siya ano. So pag-aralan na lang po natin yan sa ating eksperimento kung pag-aaralan na natin itong OBS. Next is itong text GDI+. So syempre, from the word itself, mag-insert tayo ng text. Okay? Sabihin na lang nating news banner. Yan, tapos news. Okay, kulang. News banner. Okay. So dito, pwede po tayong maglagay ng text. Sabihin na lang natin welcome to Texture Education. Okay, ayan. So, yan po yung text natin na tinatay po natin. And then dito, pag ibaba pa po natin siya, is meron pa po tayong ibang option. Okay? So, ayan. So, kung okay na po, gusto nating palitan ng select font. So, halimbawa, Algerian. So, okay natin. Ayun, napalitan siya. Papalitan natin ng kulay. Piliin natin yung blue. Ayun po, napalitan po siya. Kaya alignment, kung gusto nating i-center, magsi-center din po siya. Okay? Tapos, pagka okay natin, so ayun na po siya. So, pwede po natin itong i-drag dito. Na para lang po natin siyang pinapalit. So, ayan po. At ipo-position na lang din po natin dito sa ating position na gusto. Okay? So pagka-click natin itong transition, so makikita na po natin ito dito sa ating program o sa ating live feed. Okay? Ayun. So hopefully naintindihan po natin. And next is add ulit tayo. Meron tayong video capture device. Okay. So pagka-click po natin yung video capture device, ano po ba itong video capture device? Ito po yung ating camera. Okay? So, kung meron pong camera yung ating laptop, so, yun po yung gagamitin natin. So, we have webcam. Sa pangalanan na lang nating webcam. And then, okay po natin. Okay. So, ayan po yung ating
device. So kung meron po tayong other camera aside from USB yung webcam natin, pwede po nating piliin dito. Okay? O, tapos i-okay na po natin siya para mag-apply na po siya. So ayun, kung gusto niyo po ulit transition, so ayun na po siya. O, so para pag full screen naman po, right click lang po natin yan, transform, saka stretch to screen para mag-apply po siya, transition ulit. So ayun. Okay? So pasensya na po kayo kung hindi ko po nire-reveal ang aking mukha. Okay. So i-unseen ko muna ito. So ayun. So tapos na tayo sa webcam o sa video capturing device. Next is we have add and then window capture. Okay, so ano ba itong window capture? So dito sa display capture, ito po yung kinukuha niya po yung buong screen natin. Pero dito po sa ating window capture, ang i-capture niya lang po is specific window. Okay? For example, we have itong Google Chrome, di ba? Window yan. Ayan, napapansin nyo. Kung gusto nyo lang po na ito lang po na window yung kukunin ng ating OBS, so pwede po nating i-set up yun. Okay? So, paano po gawin? So, balik po tayo dito. So, click po natin yan. Then, window capture. Sabihin na lang natin Chrome. Kung i-ano po natin yung ating Chrome. Then, okay. So, kung papansinin nyo po dito, merong window. Pagpipiliin po tayo. So, ayan. Yun nga lang, hindi po ninyo nakikita yung Chrome dyan. So, kailangan po na gawin natin is ilagay po natin na siya ganito na naka-window type. Tapos, cancel po muna natin ito. Lagay natin dito sa kabila. Ayan. Tapos, balikan natin. Ayun. So, pansinin nyo, dito sa window, meron na pong lumitaw na chrome.exe. Sabi niya. Pagkapili po natin yan, okay. So, meron na po tayong window capture ng ating Chrome. So, transform ulit natin, stretch to screen. So, ayan. So, pagka-transition natin, so, halimbawa, may dinidiscuss ako dito sa may ating Chrome. So, nakikita nyo pa rin kung ano po yung mga pinagagawa ko. Ayan. So, halimbawa, mag-google.com ako. So, yan din po yung lalabas dyan. Okay? So, ayan, close ko yung Google Chrome. So, buksan ko siya ulit. Ayan. So, almost done na tayo. So, tapos na natin lahat po yung i-discuss yung almost lahat ng sources. Anyway, ito po palang audio output capture is ito po yung balikan natin to, audio output capture. Ano po ba yan? So ito po yung output. Ibig sabihin, ito po yung speaker ng ating laptop na kung ano po yung naririnig natin sa speaker ng ating laptop is yun po yung makakapture din ng OBS. Okay? So, pero sa akin lang, madalang na lang po itong gamitin kasi nga po, yung mga multimedia po natin is meron na po siyang sariling sound. Kahit na no need na po na maglagay po nito. Pero may mga instances po talaga na pwede nating lagyan. Okay? So, yun lamang po ang ating video tutorial po sa video na to. So, sa susunod na video is ituturo ko po sa inyo kung paano po yung pag-ayos ng ating hotkey. Okay? Hotkey. Yung hotkey po na yun is yun po yung pagkocontrol na natin ng ating mga scenes at sources na even though hindi natin siya click is gumagalaw na po siyang mag-isa sa pamagitan lang ng mga letters, gano'n na i-assign natin na hotkey. Okay, tapos doon din po isasabay na rin po natin kung paano po tayo mag-record para maging interactive na po yung ating ginawang OBS scenes. Okay, so ito po yung mga yon. Okay, so kung papansin niyo, di ba? Para na siyang magiging slideshow, yun nga lang, manual pa po siya na inaano. Pero doon po, pag i-record na natin, para na po siyang parang magiging pelikula. Diba? Pansinin nyo sa pelikula, magkakaiba po ng scene, tapos magkakaiba din po ng mga character doon, pero mabilis po nilang na-transition. Okay, so yun po yung principle ng
ng OBS Studio. So hopefully po is marami po tayong natutunan. Kung meron man po kayong question, feel free lang po na i-comment po ito sa baba. At kung meron din po tayong problem na na-encounter regarding po sa installation, at anyway, yung download link pala nitong OBS is ilalagay ko po siya sa description below. Kung meron po tayong naging problema, is feel free to comment kung ano man po yung naano po natin. Sa mga viewers po natin na hindi pa po nagsasubscribe, so subscribe na po para po sa mas marami pang video. So yun lamang po ang ating discussion sa oras na to. Hopefully is na enjoy po natin.